Yo, what's up kakamay? So, another vlog, another revenue. At marami na ang nag-aabang dito. Siguro yung ibang kasali sa Team Amihan, inaantay yung natin, update when it comes sa views. Kasi mamay, alam na natin kung sino number one when it comes sa revenue kasi merong daily update. Ilang araw na tayong hindi nag-update when it comes sa views. At alam niyo naman po na sobrang dami po nila at the last time around hindi ko po na-picture yung 7 na natitira. Pero right now mamay, ito ay full blast na. Lahat po i-discuss natin yung 16 na mga content creators na kasali dito sa pa-challenge si Japper sa Team Amihan. So syempre, alam niyo na mga kamay na lahat ng details makapanood niyo po dyan sa screen natin para masundan niyo po ang sinasabi ko. So, ano ba? Ready na ba kayo? Nangunguna kaya yung yung manok nyo? Or nasa na ba? May potential ba? Kaya ba? Mag-top 1? So, yung po nga abangan ninyo dito sa ating vlog. Kaya stay put lang kayo. I-discuss na po natin isa-isa. Yun mamay, i-discuss na po natin isa-isa at pasensya na kayo. Kailangan ko ilapit ang natin ang wireless na microphone gawa ng lakas ng ulan. So keep safe sa dito sa lalo sa parting south. Grabe, lakas ng ulan mamay. So anyways mamay, itong ipipicture natin is yung 16 na at kinuha ko po yung details nila sa kanilang channel mismo. Pure vlogs lang po ito kasi alam ko mamay si Japper, yun lang kasi ang kukunin niya sa total views, hindi po kasali ang live stream. So good luck mamay at baka isa sa mga manok ninyo is nasa top contender or pwedeng manalo dito sa by the views mamay para maka-move on sa next round mamay o sa next month's challenge ni by Japper. So paano yan mamay, umpisan natin kasi medyo mahaba to at sana ma-inform kayo at makita nyo kung may chance ba yung yung mga manok na sinusuportahan nyo. So ito, at number 16 syempre walang iba kundi ang taga Mindanao, si Kataurus Vlog mamay. Meron siyang 3.57k na subscribers count. Nakapag-vlog na po siya ng 11 halos daily vlog si Kataurus, pero ang views niya po mamay sobrang bagsak, 981 views lang po based doon sa pagkaka-count ko. So disclaimer lang mamay, ang views sa vlog nag-move po yan, nag-add, nagbabawas. So itong nakuha ko, ito talagang yung time na kumbaga nagre-research na ako sa kanila. Anyways mamay, ang estimated revenue ni Kataurus is $1.57. So wala pa halos $2 mamay yung total vlog revenue niya. At pag kinonvert natin yan sa Philippine peso, that's around 90 pesos. Ang palitan ngayong mamay is malaki, 57 something. At sobrang bagsak mga kamay ni Kataurus kasi nag-average lang po siya ng 89.18 views per vlog dun sa 11. So ibig sabihin mamay, halos wala pong sumusuporta o nanonood kay Kataurus. That's a reality mamay kasi nagre-reflect naman po sa sa kanyang channel based sa pagkakuha natin ng details. So nakakalungkot man pero ganoon talaga mamay, meron talagang nasa taas, meron talagang sa ibaba. So sana soon or later on mamay, pagkatapos nitong challenge mamay, dapat mag-continue pa si Kataurus sa pag-vlog kasi potential lamang kanyang channel mamay, gawa ng nakapagpa-viral nga siya ng ibang vlog mamay. Siguro balikan niyo yun at revisayin. Siguro pa na halfway pa lang naman ngayon mamay. So pwede pa siya push through dun sa content na nagbabayla sa kanyang channel. So pwede naman mamay. At number 15 mamay, ito yung taga Bukana, si Sue ng Bukana. Meron na siyang 5.35k na subscribers count at nakapag-vlog na po siya ng masipag tumamay, 17. So lampas po siya sa daily vlog kasi pa lang petsa ngayon, almost halfway pa lang, pa September 15 pa lang po. So lampas si Sue. Pero mamay, when it comes sa views, umabot lang po siya ng 8,760. Pag kinonvert natin yan sa estimated revenue, that's around 14.02 based po sa natin estimation ng RPM. At pag kinonvert natin yan sa Philippine peso, that's around 801 pesos. Ngayon mamay, si Sue
pag kinuha natin ang average niya sa views by the vlog, is umabot lang po siya ng 515. So mababa po yun mamay, lalo pag nandito ka sa pa-challenge by Japper. So at least, diba, nabanggit ni Japper, at least 10,000 na views kada vlog para ma-hit mo yung daily rate na $50. Kaso lang, makikita niyo naman mamay, may impact talaga si Sue ng Bukana when it comes sa pakulay mamay. Meron suporta siya doon. Kaya nakikita niyo yung position niya sa daily revenue update ni Japper. So sana masuportahan niyo po kahit yung vlog ni Sue, kasi nagko-content naman si mamay kasama ni ni Marukulo. So yun, ito na. At number 14 mga kakamay, si Kuya Obet Official. So si Kuya Obet mamay, tumaas na ng subscribers count, 3,000.30. Yan, 3,000.30 ang subscribers count niya. Nakapag-vlog na po siya ng 15, si Kuya Obet. So halos po, active din si Kuya Obet. Daily vlog din to mamay. At ang nakuha niyang views is 9,405. Pag kinonvert natin yan sa estimated revenue, that's around $15.05 mamay. Halos close lang sila ng Sue ng Bukana based sa estimation natin. At sa Philippine peso, that's around 860 pesos. Ngayon si Kuya Obet, nag-average lang po siya kada vlog ng 627 kada vlog. So kumbaga mababa din mamay. Halos hindi sila pumapalo ng 1,000 per vlog mamay. Meron din nag-i-rap na isang vlog lang, mababot ng 2,000, kaso lang the rest mamay hindi na pumapalo ng ganoon. So mababa po yun mamay. Kumbaga konti lang na suporta sa pinipicture natin dito, lalo pag nasa ilalim. So ganun po ang nangyayari. Next mamay, at number 13, pero malupit to mamay, nasa 13 siya, pero nandun siya sa top of the top mamay when it comes sa revenue. Si Chong Kanor, Chong TV. Chong TV. Si Chong mamay, si Chong Luis TV mamay, nasa 13 siya, pero sa ranking nasa number 5 yata siya mamay, di ba? Number 5, number 6. So si Chong Luis mamay, meron siyang 44.8k na subscribers count. Nakapag-vlog na po siya ng 18 mamay. So kumbaga pag susumay mo, active si Chong mamay, lagpas sa daily vlog. Kumbaga 1 vlog a day. At ang problema lang mamay, mababa nga lang kanyang total views, 15,567. Ngayon pag kinonvert natin sa estimated revenue, that's around $28.02 mamay. So sa Philippine pesos, that's around 1,602 pesos mamay. So nag-average lang si Chong sa kada vlog dun sa 18 ng 864. So ang baba mamay. Pero may mga pag nasisilip ko kasi yung vlog, pag inisa-isa ko mamay, meron naman more than 1,000 views, 2,000, 3,000. So kaso lang pag once na kinompress mo kasi o kinonsolidate mo yan, tapos kinuha mo yung average mamay, yan ang lumalabas, 800 plus lang po. So sobrang baba po niyan. Hindi po yung makakit ng $1,500 pag ganyan lang po yung views sa kada vlog. Malabo po, unless otherwise ang laki ng RPM niyan. Pare sabi natin 864 divide 1,000, tapos ang RPM mo $100 yun. So pwede pa siguro, pero malabo po yun mamay. Kahit yung pinaka mataas o pinaka top 1 na content creator sa buong mundo, si Mr. Beast, hindi po aabutin ng 100 RPM. So kumbaga mababa lang dun. So eto na mamay, good luck kay Chong tsaka belated happy birthday. Hindi mo ako pinadala ng lechon ulo LBC ba? So anyways, ito na, number 12 from Mindanao mamay. Sa pinyan yata to, si Nonoy Marilu. So grabe medyo nandun sa dulo, biglang nasa number 12. 4.7k na subscribers count si Nonoy, at nakapag-vlog na po siya ng 12. So halos pumapantay lang siya sa daily vlog. So hindi siya nag-exceed mamay. Baga sureball ito mamay, 1 vlog a day. Ngayon mamay, si Nonoy Marilu, meron siyang 19,156 na views mamay, at ang estimated revenue niya is around $30.65. Sa Philippine pesos, is around 1,752. Ngayon si Nonoy Marilu mamay is nag-average po siya ng 1,596. So not bad mamay. Kahit papano medyo gumanda na po yung takbo
ng views ni Nonoy Marilo when it comes sa vlog mga kamay. So kumbaga konting ano pa sa mga viewers dyan na nanood sa ating, konting push pa po para mas lalo pang umangat yung yung views ni Nonoy Marilo. Kumbaga ngayon kasi mga kamay nung nag-umpisa at nagdi-discuss tayo dito halos siya nasa padulo at yung average niya kada vlog is mababa. Kumbaga ito medyo talaga nag-erupt, tumaas talaga sa totoo lang. So kaya nandiyan na parang nagising yata o nabuhay yung supporter ni Nonoy Marilo. So sana ma-maintain at mas lalo pang tumaas. So eto number 11 mga kamay. Sa Bukana ulit tayo, balik tayo sa Bukana, from Mindanao, Bukana. Si Tolits Libre Official, si Katolits mga kamay, at meron na siyang 15.8 na subscribers count. Nakapag-vlog na po siya ng 12. Pareha sila ni Nonoy Marilo. Kaso lang pagkakaiba nila when it comes sa views. 19,771 kay Tolits. So halos close lang sila ni Nonoy Marilo. At pag kinubert natin yan sa Philippine peso or estimated revenue maamay, that's around $31.63 maamay. Sa Philippine peso, 1,808 pesos. Ngayon maamay si Tolits, nag-average po siya ng 1,647. So, kumbaga, nasa sila ni Nonoy Marilo. Dikit na dikit maamay. Pero not bad kay Tolits At at least gumaganda yung takbo ng views niya sa kada vlog para sila ni Nonoy Marilo. So, good luck kay Tolits. Sana mas dami mo pa. Pagurin mo siya si Kuya Wow. Pagurin mo. Damihan mo yung vlog para marami siyang i-edit. So, yun mga kamay. Ito, yung number 10. Pero, mga kamay, ito ay nasa pinaka halos top of the top when it comes sa revenue. Si Meow Meow mga kamay, si Kamuning Official. Meron na siyang 179k na subscribers count. Nakapag-vlog na po siya ng 14. Halos daily vlog po siya si Kamuning. At ang views na nakuha niya doon is around 31,456 views mga kamay. Pag kinonvert natin yan sa estimated revenue, that's around $56.62. Sa Philippine peso, 3,237 pesos mga kamay. So ang layo dun sa sa di ba top 2 siya. Ang layo dun sa revenue niya sa actual, sa total sa nakukuha niya sa vlog revenue. Halos ganyan lang po, mababa. So solid ang support niya when it comes sa pakulay o palipad mga kamay. So si Kamuning, nag-average po siya mga kamay ng 2,246 kada vlog mga kamay. So not bad mga kamay, kaso lang yung 179 mga kamay is mababa po yun sa 2,246. Sobrang baba. Malayong-layo po sa parang 10% ng 179 70,000. Sobrang baba. At least kung nakukuha ni Kamuning ang ganun, 10% ng total subscribers niya, for sure, yung binabanggit ni Chopper na $50 a day, kaya pong ma-achieve ni Kamuning when it comes sa vlog mga kamay. Kaso lang hindi nagre-reflect mga kamay. So anyways, good luck kayo kay Kamuning. At least active ka at namamanage mo yung school tsaka yung pag-vlog. So kaya congrats sa'yo in advance. Kumbaga, keep up the good work. Kaya mo yan. Ito, at number 9, syempre mga kamay, malapit-lapit na tayo dun sa top 5. So hindi pa po nababanggit ang mga manok ninyo sigurado, di ba? Sa mga nanood. Dito tayo sa number 9 mga kamay. Ito, nandun din sa top of the top mga kamay. Si Daddy Oms TV ng Team Kapanalig. Meron na siyang 9.53k na subscribers count. So i-close nyo na po ng 10k si Daddy Oms. Konting-konti na lang po yan mga kamay. Nakapag-vlog na po siya ng 18. Sabi ko nga sa inyo mga kamay, nalagpasan na po ni Daddy Oms ang kanyang last month's vlog na 4 lang. Halos na pag tinimes nyo po, halos times 4 times 5 na. So 4 times 5, 20 vlogs. So ganun na po mga kamay. At nangalahati pa lang po tayo ng buwan. Ganun po siya kaseryoso dito sa challenge mga kamay. At ang nakuha niyang views is 35,026 views mga kamay doon sa 18 na vlogs. 59.54 ang estimated revenue natin sa kanya. Pag kinonvert natin yan sa Philippine peso, that's around 3,404 pesos.
Ngayon si Daddy Oms mga may, nag-average po siya kada vlog ng 1,945 views. So kumbaga may support na talaga mga may. At nakita ko nung una, di ba? Slow down siya, malilit ang views hanggang sa nakita ko mga may, nag-umabot na ng 1,000 views, 2,000 ganun. Lupit mga may, ano. Kumbaga grabe ang turnaround point ni Daddy Oms when it comes sa vlogs, at lalong-lalo na sa daily revenue update ni Bayjape. So kumbaga nalagpasan niya na yung kay JP Akupang, at nasaan na siya yata 1,213 ganun si Daddy Oms. Kaya good luck, at sana mas supportan niyo pa po si Daddy Oms when it comes sa vlog, kasi yun talagang magpapa-survive sa isang content creator pag nanonood kayo ng vlogs tulad nito ang ginagawa ko. Kaya don't skip ads mga kamay sa lahat ng sinusuportahan nyo, kasi isama nyo na ako. Salamat. Eto mga kamay, na sobrang lakas ng ulan na. At number 8, syempre, yung nagbabalik, si Kapayaso Official. So si Kapayaso mga may 11.7k ang subscribers count niya. Nakapag-vlog na po siya ng 10. So below siya sa daily vlog average mga may. Hindi siya halos nakapag-vlog on a daily basis. So sana mas i-active nga ni Kapayaso, kasi since na malakas sa totoo lang mga may, since na malakas naman siya sa vlog. So continue mo lang, at for sure makakasahod ka dito ng maganda. So si Kapayaso mga may, sa 10 vlog nakakuha siyang 37,426 na views, at pag kinonvert natin yan sa estimated revenue, that's around $67.37 mga may. Sa Philippine peso, 3,851 pesos. Ngayon si Kapayaso mga may, nag-average po siya ng 3,742 sa kada vlog doon sa 10 views mga may. So not bad mga may. Sabi ko nga sa inyo, si Kapayaso may potential, tapos pagkaganyan views kasi mga may sa mga 3,737 or onwards pataas, for sure makakasahod po yan na content creator. Sigurado po yan mga may, lalo na ngayon bare months, at kailangan magsipag ni Kapayaso sa pag-vlog dito man sa challenge or after ng challenge, para siya makabalik ng maganda. So kumbaga starting point yan na to ng challenge. Anyways mga may, eto na number 7, hindi pa lobat to. At number 7 mga may, taga Mindanao ulit mga may, si Bay Isprakatak TV mga may, na nabipressure dito sa challenge, at nadjinx yata mga views sa vlog. So hopefully ma-break ang jinx, at meron talagang mag-boom. Kung iba-background check mo mga may, kada month si Isprakatak merong nag-i-erap na channel na vlog mga may. So ganun po siya may yung trend or takbo ng channel niya. So si Isprakatak mga may, meron siyang 44.2k na subscribers count. Nakapag-vlog na po siya ng 26. So pressured ka pa niyan. Sobrang sipag mo, halos daily twice vlog a day po si Isprakatak. Grabe mga may. Masipag na po yan para sa akin, kasi mahirap po mag-content ng vlog at makapag-upload ng 2 sa isang araw, lalo pag ikaw pang editor. Ngayon, ang views ni Isprakatak mga may sa 20 is 56,350, at pag kinonvert natin yan sa estimated revenue, that's around $123.97 mga may. Sa Philippine peso, sureable na makakasahod to kasi 100 plus na po estimation natin, 7,087 pesos mga may. Si Isprakatak, nag-average po siya ng 2,167 mga may. So sabi ko nga, mababa po yan sa kung i-estimate niyo sa channel ni Isprakatak, 2,000 and 2,000. So mas malaki pa ang average ni Kapayaso mga may, compare siya kay Isprakatak. So potential na sana mas umakyat pa yung views niya Isprakatak para makahabol siya, kasi nandun na siya sa kalagitnaan pa lang. So hindi pa niya talagang na ma-maximize yung support ng kanyang mga subscribers. So wala pa, halos tulog pa. Good luck kay Isprakatak. Eto mga may, down tayo sa number 6. Hindi pa natatawag ang mga manok nyo, di ba? So number 6, baka ito na, si Nick Nika. Yan, kaibigan natin yan sa Bukana. 48.2k na subscribers count. Nakapag-vlog na po si
kaniknik ng 17. So ibig sabihin mamay, lampas po si Niknika sa daily vlog. So kumbaga wala pa tayong September 15 mamay itong binablog natin. At nakakuha na po siya ng 57,134. Sinulit ko, hindi po kasali dito ang live nila. So ito, views po ito sa vlog ni Kaniknik. Lahat ng dinidiscuss natin. At pag kinonvert natin yan sa estimated revenue, that's around 97.13. So potential si Kaniknik na makasahod sa kanyang YouTube channel when it comes to vlog. So sureable na po ito mga may. At pag kinonvert natin yan sa Philippine Peso, that's around 5,553. Parang 5,552 na. Si Niknik mga may, nag-average po siya ng 3,360 kada views dun sa 17 na vlog. So not bad mga may. Kasi qualified pa naman si Kaniknik na small content creator. Although malaki na po ang subscribers count niya, hindi naman ganun ka talaga katindi yung yung views na nakukuha niya sa kada vlog. Pag consider pa natin na small content creator. Kasi merong mga content creators mga nasa 30,000 plus na subscribers count, pero ang views pa may lintik, alas doble. So consider niya siya na paakyat na po sa mid-range ng na pagiging content creator. So hindi na siya small content creator mamay. So yun po mamay ang yung info lang sa inyo. So anyways mamay, eto na, down to top 5 na tayo mga kamay, at hindi pa rin nababanggit ang mga manok nyo. So eto, at number 5 mga kamay, walang iba kundi ang special guest ni Japper, si Hana Dalagang Probinsyana. Nasa number 5 po mga kamay. At meron na siyang 175k na subscribers count, at nakapag-vlog na po siya ng 17 din. Para sila ni Kaniknik. Pag kinuha natin ang views niya, that's around 105,709. So ibig sabihin mga kamay, nag-start ako dito ng 40k yata, 60k, 80, ngayon 100,000. So grabe mamay, talagang nag-elevate yung views ni Hana, na sabi ko nga anytime soon, kasi ginagawa niya yung vlog na nagpa-viral sa kanya, baka may pumutok talaga. Meron na ako nakikita mamay, gumagapang ng pakyat. Yun mamay, si Hana, meron siyang 211.42 na estimated revenue. At pag kinonvert natin yan sa Philippine Peso, sa around 12,087. So not bad mamay, sureable na po na magandang sasakurin ni Hana when it comes to vlog. Lalo di ba? Plus yung perks pa, sa na yata siya, 700 o 800. Grabe nag-average po siya ng 6,218 sa kada vlog mamay. Malupit. At nami-maintain ni Hana yung 6,000 and above na views sa kada vlog. Sabi ko nga sa inyo mamay, buhay na buhay ang channel pag ganyan talaga yung views sa kada vlog. Sureable na yan mamay, 100% makakasahod yan sa 1 month. Pag daily vlog mamay pero pag putol-putol mamay, alternate, medyo tagilid. So next tayo mamay, sa number 4, syempre, eto, member ng Team Paway kay Kuya Noli Vlog, si Carrotman TV mga kamay. Nasa number 4, 16.9k na subscribers count. Nakapag-vlog na po siya ng 37. Grabe mamay. Average po nila is halos 3 vlogs a day. Malupit. Pero mamay, ang views ni Carrotman is umaabot na po ng 114,600. Pag kinonvert natin yan sa estimated revenue, that's around 217.74. Halos close sila ni Hana sa estimation natin. 12,448 pesos naman sa Philippine Peso. Ngayon si Carrotman, nag-average po siya ng 3,097 mamay sa kada vlog when it comes to this mamay. So small content creator pa rin to si Carrotman, pero dahil sa mamay, dahil sa sipag nila sa pag-upload at pag-vlog on a daily basis na umabot ng minimum 3, sureable to mamay talaga na kapag nabibigyan sila ng benefits na makasahod ng maayos at maganda. Kasi kumbaga na bumabalik sa kanila yung blessing ng kasipagan. So ganun ma-maintain Paway. Kumbaga na parang na inherit nila
or nagaya nila yung yung kasipagan ni Kuya Noli Vlog. So ganun po nangyayari sa Team Poway. So next tayo mamay. Sa number 3, down to top 3 na tayo mamay. Hindi pa rin nababanggit ang mga manok nyo. At number 3 mamay, sino kaya? Eto mamay. Kasama din sa Team Poway, si Vince TV Official. So si Vince TV meron na siyang 40.5k na subscribers count. Nakapag-vlog na po siya ng 38. So very close na po sila ni Karutman. Gawa ng nabanggit ni Japan, nagkasakit po si Vince TV. So kailangan health is wealth. Unahin mo ng pagpapagaling. Yung challenge naman mamay ni Japan is just a friendly competition. So mas malaga pa rin ang pangangatawan. So magaling na siya si Vince TV na nakabalik na kahit paano. At meron na siyang 120,738 na views. Close din sila ni Karutman. Ang estimation natin dyan is $229.40 mamay. 13,115 pesos mamay pag once na kinabert natin yan sa Philippine peso. Ngayon, si Vince TV nag-average po siya ng 3,177 views sa kada vlog doon sa 38. So, very close lang sila ni Karutman. At alam ko, hindi daw sila yata nagpapakita ng revenue para at least magkaroon ng a little bit of friendly competition sa Team Poway. So, di ba? Ang lakas ng kulog ba? May naririnig nyo ba? Hindi ko lang kung naririnig nyo dito sa natin sa vlog. So, good luck sa Team Poway. Sana since na very very close kayo lahat, ito talagang pinaka maganda dito na dikit-dikit ang views. So, anyone can be there sa top 1. So, kumbaga anytime pwede silang mag-strike ng pataas para maitilan top 1 na position para makapag-advance sila. So, ito na mamay. At number 2, sino kaya sa manok nyo ang natitira? At number 2, ito na po. Siyempre, yung nanonood sa atin, si Hazel Aguila Kapakpak mamay. So, ito na yung total views mo, Kapakpak. 3.5k na subscribers count ka, nakapag-vlog ka na ng 25. So, mas sipag to kasi pa lang yan, September 12 o 13 yata. Halos 2 vlogs a day. Hindi ko alam kung natutulog pa si Kapakpak 2 vlogs a day ka, ang lupit mo. Ang views na nakuha mo based sa pagkaka-research ko, baka may dinagdag ka na, hindi ko na na-include yun. 151,669. Grabe, ang taas ng views mo. Kumbaga, basic. Pag kinonvert natin yan sa estimated revenue, that's around $273 may base sa RPM ko. Si Kapakpak, alam nyo yung revenue sa vlog 15,608 pesos yan sa Philippine peso. Ngayon si Kapakpak mamay, nag-average po siya ng 6,066 views sa kada vlog doon sa 25. Not bad mamay. Kaya sinasabi ko kay Kapakpak, dito sa vlog nanonood siya, pati sa live sinapunta, ituloy mo ang pag-vlog pagkatapos itong Pachasing by Japper. Not bad. Sabi ko nga, pandagdag pambait sa sisi mo. At paano makakasahod ka dito ng maganda. So, how much more, malay mo, manalo ka by the views, mag-move on ka sa next month sa Pachasing by Japper. So, di ba? At least solid, mas madadagdagan pa ang revenue mo. So, di ba? Good luck at kayang-kaya mo yan kasi nasa number 2 ka. Ibig sabihin, may edge ka sa number 3 hanggang sa number 16. So, ang kailangan mo nalang ma-achieve is paano ka magiging top 1, di ba? Ito yung top 1 mga kamay. Siyempre, walang iba kundi yung top 1 din sa daily update ni By Japper when it comes sa revenue, si Step Official Vlog, si Kangiti Mamay, at number 1 sa revenue, number 1 din sa views natin. Pero titingnan na natin kung how very close yung nasa top 5 when it comes sa views ni Kangiti. Ito na mamay, para malaman nyo. 40.4k ang subscribers count ni Kangiti. Nakapag-vlog na po siya ng 21. So, rumarachada na po siya si Kangiti. Halos papasok na po siya ng 2 vlogs a day na po mamay. Like I said mamay, in order na ma-maintain ni Kangiti yung top position when it comes sa views, kailangan niya mag-vlog ng 2 sa kada araw. Kasi pag isa-isa lang, pwede siyang ma-overtake ng mahabol ng ibang content creators. Lalo-lalo na very close lang po ang halos lahat dito sa top 5.
Ngayon mamay, ang views or total views ni Kangiti is umaabot na po ng 206,000 sarado based sa pagko-compute natin. So may idea na si Kapakpak, i-minus mo na lang. Yan ang habulin mo, tapos yung ibang nasa top 5. $473.80 sa ating estimation. Pagdating naman sa conversion sa Philippine Peso, that's around 27,087 pesos. Not bad. Ang ganda ng revenue niya ni Step Official sa vlog alone. Grabe. Nag-average po siya mamay ng 9,809 views sa kada vlog doon sa 21. So nag-tone down na po. Nag-start siya sa 6,000, naging 10, 11, 12. Nag-maintain sa 12,000 kada vlog. Ngayon nag-tone down na po siya 9,000. So kumbaga nag-subside yung support ni Kangiti when it comes sa vlog. So sana at nag-reflect naman mamay sa daily update ni By Japper na talaga ng super tone down na nag 100 plus siya, 200 plus, 300 plus sa daily rate or revenue. Update ni By Japper, kaso lang ngayon mamay papitik-pitik na lang, $60 mamay for 2 consecutive days mamay, 60 na lang, ganun lang pero ang lupit nun mamay, $60, not bad. Kahit ako mamay, kahit doon na lang ako sa 60, okay na po ako doon. Kaya yan po mamay, napakita ko na sa inyo yung 16 na mga content creators na kasali dito sa pa-challenge ni By Japper, yung Team Amihan. So at least na-inform kayo lahat kung nasa na ba or nasa ang posisyon ng mga manok ninyo, kung may pag-asa ba na maging top 1 sa views or nasa top 1 na at kailangan na lang i-maintain. At yung mga naghahabol, eto, at least meron kayong pasilip or meron kayong information na masisilip dito na kailangan nyo pa mag-strategize o dumiskarte para yun nga, makahabol kayo sa top 1. Kasi yun na lang po halos ang pinaglalabanan dito mamay. Kasi mostly dun sa 16, siguro halos kalahati dito baka makagraduate sa 1,500. So yun lang naman ang aim. Ang pinaglalabanan dito mamay is yung views mismo para makausad sa next month's challenge ni By Japper. Kaya good luck. Anybody's ball game to mamay, sa totoo lang. Kasi hindi pa na nasasarambuan at nangangalahati pa lang. So kaya pagigihan nyo, sipagan nyo pa, malay nyo, may mag-irap na isang vlog na magpapa-overtake sa inyo at maglalagay sa inyo sa top 1. Kaya good luck sa lahat ng Team Amihan at sabi ko nga, sipagan nyo ng sipagan at continue sa pag-vlog after this challenge mamay. Kasi alam nyo na, magkakaroon talaga kayo dyan ng revenue. At syempre sa mga viewers natin dyan, don't skip ads. Kasi alam nyo na, pag may ads, syempre may ads, may revenue din po ang mga content creators. So maraming salamat sa mga kapanood ito at see you sa next vlog po natin mga kakamay.